Mga kada nating Mrs. Jan, kamusta po ang inyong mga puso? At ang inyong 2024? 2 buwan na lang po ay matatapos ng taon, pero kamusta po kayo? Physically, mentally, at financially? Hindi ko alam, Mama P, pag patapos na yung taon, parang mas may pressure, no? Ganun siya. May pressure too? May pressure sa lahat ng bagay. Oo, kasi maraming mga gawain. Oo, parang lahat minamadali mo patapos na, ng taon, marami kasi mga parties, mga reunions. Mga gusto nating gawin for the bagong taon. Oo. Kaya for sure ay mas madadagdagan pa po ang stress ng ating mga misis. Dahil nga po dito sa papalapit na holiday season. Kaya dito sa Share KU, tutulungan natin silang intindihin upang mas maunawaan kung saan ito nagmula at paano ito maiiwasan. Ngayong umaga, sasamahan po tayo ng isang psychologist na si Judith Acosta. Hi, Judith! Good morning! Good morning! Good morning sa ating mga kada na nandito ngayon sa studio. Of course, sa mga kada girls na I'm surrounded with the beautiful ladies right now. Ito lang yata beautiful too, Ito lang yata yung Judith na gusto natin. Oh, Ay, kaya natin mga sa Judith, alayan natin. yung mga katapos ang Judith nila. Ito yung magandang Judith. Ito yung exactly. Like attracts like. Oh, diba? Okay. O bakit nga ba, Judith? Paki-explain nga kung bakit pagpatapos ng taon, parang mas nadadagdagan ang Pressure. stress factors ng mga misis, ng mga mommies. Okay. Kasi ganito ha, yung mga unrealistic expectations ng isang babae or mga mommies or housewives particular, napakadami niyan. Kasi parang it's so natural for the women like us, yung mga babae, yung mga iniisip natin kung ano yung mga dapat gawin, mga preparation. So, it added so much stress within us. So, ganun yung mga nagiging reasons bakit parang so much pressure that cause anxiety, stress, and burnout. Dapat ba ay naglo-learn or natututo ang mga nanay at mga misis na humindi? Kasi kapag patapos nga ng taon, napakadaming events. So, nagkakaroon ng mga family reunions. Alam mo, Pia, Sila lagi yung taya, di ba? Tama. Oo. So, ang ganda nung tinanong mo kasi, totoo yan, dapat we learn how to say no or we have to have these Boundaries. healthy boundaries. Actually, hindi lang ngayon tong taon na to, dapat all year round. Ina-apply ng mga housewives yan, ng mga nanay, na magkaroon tayo ng healthy boundaries para we don't get overwhelmed. Yes. Kasi when we get overwhelmed, nakakalimutan natin yung sarili natin. Napapabayaan natin yung sarili natin na doon ngayon pumapasok yung mga bagay na parang hindi na natin na-appreciate yung sarili natin. Diba? We need to have yung prioritize also self-love, self-care for us. Kasi we cannot give what we don't have. Tayong mga nanay, we tend to give more all the time for our family, for our partners, for our husbands, then less about ourselves. Oo nga, ang feeling ng ilan na simple housewife lang po ako. Para bang ganun lagi yung pagka-phrase, not taking into consideration that this is probably one of the hardest jobs in the world. Dahil ito ay 24/7. Walang sahod. Wala kang time out, di ba? No day off. Walang day off. Walang day off, walang sahod, Correct. di ba? At ang hirap niyang i-measure compared to, let's say, if you have an office job, you get evaluated, or sometimes yung salary mo gives you an impression of how well you're doing. Yes, that's right. Paano yung mga housewife, yung mga stay-at-home moms? Paano nila mame-measure yung success? Okay, so yung pag-measure ng success, totoo yan, no? Yung sinabi mo na parang sa mga housewives na number one, we have to understand and we have to know by heart that being a housewife is a noble act. You know, totoo yung sinabi mo na 24/7, hindi yan madali. And since women like us, lalo na tayo ng mga talagang mga
nanay, no, we tend to always prioritize our family, di ba? Kasi nga, yan tayo it's innate within us to give more to our family, to our children, and neglect our own personal needs. So, going back to your question, Pia, na paano natin yan para Measure. kumbaga overcome, but at the same time, you have to have the balance, di ba? First and foremost, let's going back to that concept of you cannot give what you don't have. So, dapat natin maintindihan bilang babae na totoo na it's genuine talaga sa atin. It's innate for us to give more for our family. But at a certain time, it's a matter of time na mauubos ka pag laging sila at wala kang tinitira sa sarili mo. So, you have to have this thing na prioritizing yourself. You know, prioritizing yourself, hindi yan kailangan grandiose, extravagant. Yung going back na parang ang dami-daming mga resources na ngayon na for free that, you know, engage in your hobbies. Diba? Kasi parang try to recall ano ba yung what makes you feel good before nang hindi ka pa overwhelmed with so much things that you do in yung managing the household. Give that time. It takes discipline and courage. Kasi just to give you this fact, you know, burnout or stress, this is a state of mental, physical, and emotional exhaustion caused by prolonged and excessive stress. Although it's not medical diagnosis, but it's recognized by mental health professionals as a condition that requires attention and intervention. Kasi pag yan parang hindi mo pinansin yung nangyayari sa'yo, na parang ang kala mo, way of life mo na yung nai-stress ka lagi, masakit yung mga, yan yung mga parang symptoms na mararamdaman pag meron ka ng ganyan yung Pag burnout na. Oo, Okay. may overly fatigue, back pain, yan yung mga symptoms na yan. If you tend to keep neglecting that, it will have a long-term consequences on your physical, mental, and emotional Ayun na. health. Maganda i-pursue yan. Yung pag-uusap na yan, yung topic na yan, Judith, paano ba malalaman ng ating mga misis, ng ating mga mommies na nababurnout na sila at kailangan na nila ng konting Self-love. bakasyon, self-love, breather, yes. Yung mga symptoms na ganito, pag, like yun, kasi ang burnout, isa sa mga parang factors na pwede yung pag-balancing of, or managing your activities, yung pagmamanage ng household, taking care of children. In the beginning, you're having fun. You have this Nag-enjoy joy pa. of Oo. doing it. But in the long run, it becomes an task or obligation for So you. burnout na yon. It's already a sign. Sign of burnout. So don't parang take that for granted na, wala lang yan, di ba? You keep doing it. Although the So pag wala ng joy dun sa wala na. ginagawa mo, anong gagawin nila? Oo, di ba? Abandon ship. Chef, yun nga. Diyan na kayo. Tayo mga babae, we're very resilient. We should know Oo, that, di ba? kasi Na parang Totoo. parang automatic yan. It's a innate intelligence within us na nakakaisip din tayo na what do we need to do para... Kasi, yun nga, hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka na eh. You cannot give what you don't have inside you. Halimbawa, sino dito mga misis? Taas ang kamay. Sino dito yung mga misis na hanggang ngayon ay meron pang mga hobbies? Yung mga ginagawa nyo nung dalaga pa kayo. Taas ang kamay. Ayun, Uy! si Mami si Mami Paz. Mami Paz, ano po yun? Pahiram po ng... Baking. Baking. Meron po ba kayong mga anak pa na nakatira sa inyo? Wala na po. Wala na. So, nung time na parang school, school age, Yes. nakakapaghanap pa po ba kayo ng oras para sa baking ninyo noon? Yes po. Ay, very Ay, good. nice. Time management. Time management. Magaling So, siya. talagang sinadya nyo po para kapag halimbawa medyo nasa stress out na kayo, bumabalik kayo sa Opo. pagbe-bake? Ganun po ba? Paano Doon nakatulong? ko po binubuhos yung stress ko. Luluto ako something, magbe-bake ako Oo. para, sabi nga nila, stress-free. Free Oo. stress. Ilan po ba ang anak nyo? Dalawa lang po. Dalawa. Tapos ngayon, malalaki na lahat? Opo.
Nagtatrabaho na? Opo. Wow. Very good. Yan ang magandang Tsaka makikita mo sa mukha niya. yes. Aliwalas, no? Smiling. Ang aliwalas. Ang ganda. Yes. Thank you, Mami Paz. for Thank you, sharing. Mami Thank you, Mami Paz. Paz. So, napaka-importante na hindi natin iwanan yung mga dating nakakapagbigay Ginagawa. Yes. ng joy sa atin. Kahit marami tayong responsibilidad sa buhay. That's Bibigyan pa rin siya ng time, di ba? Mag-aalat pa rin ng time for that. Correct. Ano pa kaya yung ibang nagpapastress sa mga nanay natin dyan? Meron bang gusto mag-share? Si Mami Villa, ano bang nagpapastress sa'yo, Mami? Walang pera. Totoo yan, Mami. Mahirap. Ay, ito na, yung sahod. Oo. Baka yung sahod. Bakit po walang pera? Hindi po ba nababudget ng maayos? Ganun po ba Kahit yun? anong budget na po. Minsan kulang, Kulang Mami. po. Kulang po. Kulang. Tuwing kailan niyo po ito nararamdaman, yung stress na to? Araw-araw, Mami Villa. So, ano ginagawa niyong adjustment? Oo. Para po mapagkasya yung dati ay sapat, pero ngayon dahil sa Kulang. pagtataas ng... Ano po, bali, nag-sideline po ako. That's really nice. Dagdag po talaga nung Pero, responsibility si dagdag Mami. pa ng Pero tasks. baka kumbaga. another stress din po yun sa Ay, hindi inyo. naman po. Hindi naman po. Pero may ano pa rin po kayo, oras po para sa inyong pamilya. Meron pa po. Wow. Medyo, So, ano po, minsan wala na din po talaga. Konting oras na lang po Opo. ang nabibigay ninyo kasi pag uwi, pagod na po kayo. Opo. Po. Meron po ba kayong mga nararamdaman tulad nung sinabi ni Judith kanina, yung mga pananakit sa likod, yung mga Marami po. maraming sakit-sakit, pati sakit sa bulsa po, yun ang Ayun pinakamasakit po. nga. Masakit din yung akin. Anong ginagawa mo kapag nafe-feel mo na yung stress? Ano po, natulog na lang po ako. Tinutulog niya yung Libre. Tama yun. stepmom Nakakapagpahinga said na. Tulog Magandang mo na stress lang yan. reliever. Ano ba? Maraming salamat. salamat. Thank you, Mami Villa. Ano pa nga ba yung mga pwedeng nilang gawin kapag nasa-stress out na sila? Yan, Yes, hobbies is one, tulog is another. Yes. So, actually, thank you, kasi natuwa ako dahil yun nga, mapapakita natin, lumalabas yung resiliency, yung creativity nating mga housewife o yung Ayun, mga babae, di nagpipivot, ba? ano? Di ba? Tapos, pero eto, dapat natin tandaan, no, yung apart from, yes, sleep, pero kailangan natin talagang mag-dedicate ng time for ourselves. It's a matter of, actually, mga babae talagang discipline sa atin, encourage talagang yung set a little time for ourselves. Parang nowadays kasi talagang overwhelming and yung mga activities simultaneously nangyayari siya sa bahay na taking care of your children, tapos yung parang yung attention mo laging out of focus ka na parang kailangan mo mag-attend sa ganito pero may need na ganito. So, diyan papasok talaga rin yung creativity natin ng time management, paano mo i-juggling lahat yung mga bagay na yan. But ako, I always believe kasi ang babae, alam mo, ang babae napakagaling eh. I've seen that from my own mother kasi. So parang, alam mo yung nakikita ko talaga na parang kinakaya niya lahat. Doon ko rin nakita yung paano niya rin inaalagaan yung sarili niya. Yung walking, yung just walking. Exercising a little, diba? Oo, kasi it distress you. Actually, there's a studies already na pag naglalakad, lalo na sa mga babae, because papasukan ko lang ng konti, pero I don't wanna be too technical, yung mga hormones natin, di ba? Pag ang sinasabi nila sa studies na to by the International Journal of Mental Health na pag ang babae daw, pag nai-stress at ginamit mo to na parang productive, you go for walking, somehow yung mga neural transmitters sa brain natin, nag-a-active sila na we become more creative. So, kaya napauso din yung 10,000 walks a day. 10,000 steps. Ay, 10,000 steps a day na parang ini-encourage nila na parang simple act but it does a lot of things in our health. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!